What's up guys, this is King of George Motovlog, and for today's video pupunta tayo ng casa para humingi ng certification again kasi expired na kahapon yung ating certification, and ngayon kukuha tayo ng panibago sa kanila. And ngayon pag-usapan natin kung bakit marami nagagalit kapag may mga bagong labas si Rusi. So habang pupunta tayo dun, pag-usapan natin siya. So si Rusi nga pala ay isang Filipino company, no? At sila ay nag-aangkat lang, no? I mean, yung mga motor nila kadalasan ay mga rebranded, not kadalasan, no? Hindi, bali lahat talaga ng motor nila ay rebranded. Kaya so pag-usapan natin kung paano nangyayari, bakit parang ang daming galit doon sa Rusi. At biyahe na muna tayo. Nakailang balik na ng Bataan to. Nakailang balik na ng Bataan to. 2 beses. Tama na kami. Alright guys, so yun. Ngayon papunta tayo ng Sapampalay para kumuha ng ating travel to permit to travel. I-renew natin siya kasi 7 days lang siya. So as of the moment wala pa tayong papel. And ito muna yung pansamantalang ginagamit ko kasi nga tipid sa gasolina. Mahal kasi ng gasolina ngayon. So yung Titan natin, yung 500, hindi uubra ng 5 araw. 2 days lang siya kasi may kawayan tayo pumapasok, di ba? So ayan. Ngayon pag-usapan nga natin is bakit nga ba maraming nagagalit kapag may bagong labas si Rusi. So yun, si Rusi kasi kadalasan yung kanyang mga unit ay mayroong kampa, lalo na sa mga kilalang brand, especially yung Honda, no? Kagaya nitong Rusi Sparkle, kamukha niya yung Honda Click na 125 and also 150, di ba? Lahat yun ay magkakamukha. Mga owners ng mga nakabili ng Honda Click ay napapataas yung kilay dahil namang isa daw China bike na gumaya sa unit nila. Well, ang choices ng mga bawat tao ay magkakaiba. Hindi tayo pare-pareho ng pananaw, hindi tayo pare-pareho ng kakayanan. Kaya syempre may mga ilang tao na nagiging advantage yung pagiging matalino, dahil syempre alam naman natin na kapag ang Rusi ay naglabas, sigurado merong kahalintulad na piyesa yan. So the same time mura. At ewan ko kung yun yung mga bagay na kinaayawan nila, kasi nga yung unit nila pricey, samantala pag si Rusi naglabas halos same ng itsura, same ng comfort, same ng kung ano man yan, parang feeling nila natatapakan yung ego nila. But isa lang naman masasabi ko, walang kinalaman si Rusi, no? Kumbaga si Rusi kasi nag-aangkat lang. So lahat naman yan, Maparusi, Motorstar, lahat ng may mga unit na China units ay mga nag-aangkat lang yan sa China, no? So binibid sa China, din-distribute dito sa Pilipinas at kinukuha ng mga kumpanya gaya ng Rusi, Motokoshi, yan, ng mga Motorstar, Lucky Star. Naangkat lang nila lahat yan at pre-build na yan, no? So ang gagawin na lang nila i-rebrand. So
So bibili nila doon sa manufacturer, i-rebrand nila dito sa Pilipinas. So ang gusto ko lang iparating ay wala dapat tayong pagtalunan pagdating sa brand, no? Kasi pare-parehas din naman tayong riders at alam naman natin kung gaano kalaking tulong yung pagkakaroon ng motorsiklo, especially pag malalayo ang ating biyahe. Hassle kasi mag-commute compare sa meron ka sariling motor na nagagamit mo for your daily travel, no? Kasi makakatipid ka na, at the same time tipid ka pa sa oras. Mas napapabilis nito yung destination kung saan ka man papunta, no? But still, kung pag-aawain natin ang lahat ng mga bagay-bagay, marang mananalo kasi iba-iba ang mga pag-iisip ng tao, iba-iba yung gusto ng mga tao. So like me, so loyal talaga ako sa Rusi, although kahit pa paano kaya din naman natin gumawa ng mga branded, but kung pag-uusapan naman natin kasi is yung budget wise, no? Dito ka na lang, may bit-bit ka lang na Rusing pangalan, pero yung quality naman hindi naman nalalayo doon sa mga branded. Hindi ko sinasabi na parehos na pareho, no? Hindi sila same na same 100%. So masasabi natin is 90%. So may mga bagay na wala rito na meron sa mga branded, gaya ng ABS. I don't know kung ABS din tong si Sparkle, but di ba, kalimitan ng Honda Click ay ABS na. So kalimitan talaga ng mga bagong unit ngayon is ABS, but dahil nga sa mura si Rusi, syempre nagle-less lang naman sila ng mga features, no? Para swak sa budget. So bakit ko to sinasabi, bakit natin to pinag-uusapan? Ang gusto ko lang naman pag-usapan natin, ang gusto ko lang naman iparating sa inyo is ang mga China bike ay hindi para sa lahat, no? Ang China bike ay para sa mga may kanya-kanyang purpose. Unang-una, makatipid. Pangalawa, para sa mga walang masyadong kakayanan na makabili ng mga branded na motor. Pero may mga nagsasabi, bakit halos same price na lang din naman, unti na lang idadagdag mo, bakit hindi ka pa nag branded? Again, sa bawat sentimo, no, na ilalabas sa ating pera ay mahalaga. So bakit ka pa kukuha ng mga branded na alam naman natin na medyo nag-overprice na pagdating sa mga dealership, no? So yung SRP medyo lumalayo doon sa budget o dealership. Siyempre may patong yan, hindi lang yun. Siyempre pag rehistro, pagdating sa insurance ay may additional yan. So lumalaki rin siya. And kahit sabihin mong lumamang man ng 5,000 o lumamang man ng 15K itong branded sa China bikes, bawat cents, bawat piso na matitipid mo ay parehas lang naman, no? Ang bawat piso na maliles is malaking bagay kasi marami siyang bagay na pwedeng pagpuntahan, no? Sa pang-araw-araw, pagkain, gasolina. So malaking save na rin kung mapupunta ka rin sa mga China. And pagdating sa maintenance, pare-parehas lang naman ng motor. Pagdating sa maintenance, oil, panggilid, brakes, yan, pare-parehas lang naman yan sila ng mini-maintain. Eh nasa sayo na yon kung paano mo siya i-maintain. At di ko lang maisip kung bakit nagagalit sila
dahil may kumuha na naman ng China. And well, sa mga ganung bagay hindi natin sila masisisi. Sarili nilang perspective yun, sarili nilang pananaw, no? But for me, baka tatanungin nyo, China bike is good, okay naman siya. Kung sa totoo lang, kung tutuusin, yung ating pyesa is pang branded na rin naman eh. Same lang din naman ng pang Honda Click, yung ating panggilid. Lahat yun ay malaking bagay, kasi hindi tayo mahirapan maghanap ng pyesa. So sa mga nagagalit dyan, sa mga Rusi users at sa mga other brands na China bikes, wag na tayo magtalo-talo kung bakit Rusi ang ba't Rusi ang mga pinipili na, bakit China bikes ang tinatangkilik namin. Well, nagiging matalino lang talagang tao ngayon, kasi budget wise, di ba? Money is money, every cents mahalaga. So bawat centavos na matitipid natin, hindi naman natin masasabi na mabilis masira. Mabilis masira kung iyong hahayaan yung motorsiklo mo na nakatenga or siga ka lang, no? Sigamit. But then again, yun, no to brand wars. So respeto sa bawat biyeros and bawat riders na kasama natin sa kalsada. So pare-pareho lang naman nangyayari natin na makarating sa ating pupuntahan gamit ang ating mga nabiling motorsiklo. So yun lang. And yeah, again, my name is King of Jowers Motovlog. At tayo patungo pa rin sa CASA para kumuha ng certification. So yan lang, hanggang dito na lang muna, and kita-kits tayo sa susunod nating mini vlog ba to? Or ayan, wala lang. So again, bye bye. Hinto muna tayo.